Wala naman tayong masyadong gagawin dito sa Lawag, kaya pasyal-pasyal na lang tayo dyan sa may labas ng Lawag. Pupunta natin yung Solsona View Deck ulit for the second time. Dahil medyo maganda yung panahon yun, baka mas makita natin yung both sides niya kasi maganda yung tanawin dun. Kaso nga lang, nung pumunta ako nung una, puro fog yun, nakakaberan, di natin makita yung kabuuan ng kagandahan ng lugar. So ngayon sana mas maganda yung lugar dahil nga maaraw siya. Time check natin, alas 12:30 ng tanghali. O, kita nyo naman, araw siya. Sana nga hindi na naman inuulan doon sa may bundok na pupuntahan natin. Dahil kung gano'n na ba, malaking problema yan. Baka mamaya matulad ulit tayo doon sa unang punta natin sa Solsona View Deck. Oo nga pala guys, ang daan na to ay kukonekta mula dito sa Ilocos Norte papuntang Apayao. Ngayon ay subukan natin ulit, babalik tayo doon sa Solsona View Deck. Maganda yung panahon, ayan oh. Sana nga hanggang sa taas ganito pa rin yung weather. Kasi yung pag hapon kasi baka maya hahabulin na naman tayo ng fog doon. Makakabayaran ulit yung magandang view ng lugar na yun, ng daan na yun. Sira na yung gloves natin butas na yung gloves. Oh, malapit lang naman yung Solsona. Tsaka yung daan naman dito yung daan naman dito hindi masyadong traffic kasi probinsya nga tayo. Dito lang naman sa may bandang Lawag medyo congested yan kasi nga syempre city yan. Maganda pang panahon. The birthplace of Apo Lakay Ferdinand Marcos Sr. Oops. Oh, kala ko kakaliwa tong si tatay naloko na. Talagang hindi full blown yung araw dito medyo nakakaloko na naman to teka lang wala akong nakalimutan ko yung wallet ko. Nandun yung ko, lisensya. Nandun sa table kanina yung wallet. Babalik pa tayo, pakalayo niyan. Wala tayong dalang requirements. May picture naman, pwede siguro pang-compensate na lang natin yung picture sa phone ko. Sayang yung time natin, babalik pa tayo dun. Malayo-layo na yung napuntahan natin, sa rat na to Woo! Tayo na tayo, ang ganda. Uy, may resort doon ayun mga kabundukan na pupuntahan natin. Ayun ang haba rin pala ng tulay na to. Solsona, yeah, here we go. Swabe ng daan halos wala tayo nakakasalubong. Wait, oh there you go. Gusto kong bumili ng pagkain, di ako makabili, wala tayong wallet. Yung pag-akyat natin dyan, baka mayroong checkpoint, patay tayo. Alright, eto na, simulan na ng akyatan. Oh, buti na lang walang nagche-checkpoint. May gulay. Alright, checkpoint. So merong fuel station dyan dito sa amin, sa baba mismo bago akyatan. Daming twisties yan, magsawa ka. Magsawa ka sa kurbada dito. Naalala ko tong mangga na to, dyan ako sumilong nung umulan malakas nung unang punta ko dito. Ayaw nga pala merong resorts dito. Mamaya pagbaba natin tatanong natin kung magkano overnight nila, yung accommodation nila dyan. Yan Black Mountain Resort pala pangalan Black Mountain Resort. Yan, mamaya tatanong natin yan.
Unahin muna natin sa taas kasi baka maya sakluban na naman tayo ng maitim na ulap dyan. Mahirap na. Lakas loob na to dahil wala tayong dalang pera at saka ibang requirements. Nakakalungkot. Nakakalungkot. Naiwan ko pala sa table kanina yung wallet ko. Good luck sa atin. Additional info: Jose Fallanes Escoda National Highway. Ito pala yung kukonekta ng Ilocos Norte to Apayao, or ang ibang pangalan ay Ilocos Norte to Apayao Road. Yan. Republic Act 9463. S24, ito na naman yung S24 C73. Yung S daw is Solsona, 24 kilometers mula dito hanggang sa Solsona Bayan. Yung C naman represents Kalanasan, so that's 73 kilometers mula dito. Ang layo pa pala, 73 kilometers. Dito pa lang solid na ang view. At yung mga parts na hindi natin nakikita nun dahil nga punong-puno ng fog tong lugar na to. Woo! Ayun. Hey Gotti, what's up brothers? Mamaya gagawin na kayong papaitan. Ayun yung daan. Ganyang kataas ang akyatin natin. Grabe yan guys, Grabe yan, Parang Chocolate Hills. Marami pa tayong makikita sa taas. Daming kambing dito, gala lang Sino kayo may-ari niyan? Woo! Presko. Road under construction 200 meters away. Yes sir, loud and clear. Tindi naman ng mga bato. Gantong klase ng bato guys yung nakita natin yan sa kabilang bundok. Iba't ibang mga kulay, kaya napaka mystical ang datingan. Yan nga lang, nakakatakot. Yung mga gumuguho yan Eto na, mas visible na to. Parang rocky road yung kulay niya. Sarap kainin. Nagginutom na talaga. Ginutom na talaga ako. Oh, grabe, biglang lumamig. Biglang lumamig. Mas maganda to pagbaba natin kung maliwanag pa mamaya. Ito isa sa mga laybay dito na pwede nyo madaanan. Tindi Ang laki ng laybay na to Pinagtatambayan lang ng mga kambing. May nakita kong dalawang siklista kanina dito Hindi ko lang sila nakausap masyado dahil nagpapalipad tayo kanina. Kakausapin ko sana tungkol dun sa rough road dun Inquire lang tayo. Pero anyway, papaliparan natin ng drone yung rough road na sinasabi ko para magkaroon kayo ng idea kung ano yung rough road na madadaanan nyo dito. The epic road connecting Ilocos Norte to Apayao. Wow, what a view.
Parang may sunog dito nung nakaraan, no? Sa baba. Pero katindi yan, oh. Parts na itong daan na to ay parehong bangin. Ayan, bangin dyan, bangin din dito. So ito lang talaga yung parang nagko-connect dito sa dalawang bundok na to. Yung bundok na yan at saka bundok sa likod natin. Tapos ginawa nila ng daan dito sa gitna. Diba, napaka-epic nun. Hindi katulad nung mga ibang parts ng daan na parang sa kinarve lang dun sa gilid ng bundok. Both sides ng view makikita mo. For the second time around, mas maganda pa ngayon. Mas maganda pa ngayon dahil nakikita na natin itong magkabilaan. Yan, oh. Ito rin, oh, pwedeng gawing upu-upuan dyan, oh. Ganda, oh, purong-purong bato yan. Granite. Granite rock. Oh, ang lamig na. Ang lamig na. Woo! What a place. Nakakita ko dito na maraming mga magagandang ibon. Yung mga hindi common talaga na nakikita. Part ng daan na yan, papali ko na yan. Ang tarik pala niya. Hindi ko lang napansin nung unang pumunta tayo dahil kasi nga puro fog yun nandyan sa gilid. Hindi talaga natin nakikita masyado. Eto pang siyang makapigil hininga na view. Wow! Malapad pala, malapad yung daan. Tarik nga to. So far, blue pa rin yung kalangitan. Sumasabay naman siya, which is good. Pero malamig na dito. At di pa natin naaabot yung boundary. Baka dito na sa taas to. Grabe, tarik ko. Woohoo! Yeah! Paraiso! Antayin yung bumaba tayo para mas makita nyo yung view. Sabay-sabay tayo mga mamaya. Sana lang wag umulan. Ay, mga tent na mga gumagawa dito. Sobrang taas na natin, nabibingi na ako. Matindi na ang pressure sa aking tenga. Grabe na yan. Sinabayan pa ng hangin na malakas.
At umakyat pa rin tayo. Yan na yung fog. Sa sobrang taas na natin. Napakalamig. Yeah. Nung unang punta ko dito, isa lang yung nakasalubong ko, isang truck. Wala akong nakitang ibang tao. Ngayon mayroon nang nakita akong dalawang motor na umaakyat kanina, at saka yung mga nagtatrabaho. At least meron na tayong kasama sa bundok na to. Ito may maganda nga yan, Skyland. Ayan na yung fog. Hindi pa totally nakakaberon to pero ayan na siya. Grabe, tarik Tapos wala pang barrier. Diyos ko po. Pero grabe yung epic yung view. Wow. At saka yung hangin lumalakas na banda rito. Lumalakas na napakalamig. Ayun na yung fog. Diyos ko po. Mission Blazing Mountain of the Gods. Yan ang mission natin yan. Wow, ganda Ang lakas na ng hangin. Lakas ng hangin. Ewan ko naririnig nyo sa camera. Kung makatulak naman itong hangin na to, wagas. Wagas ka lang. Wagas ka. May konting ambon. Siguro dahil yan sa sa fog. Dito muna tayo. Ganda ng ginawa nila dito. Free natin nila, tapos gagawing view deck. Pwede. Ganda. Wow! Ang lakas na ng hangin, guys. Ayan, mapapansin nyo. Hirap na. Baka matulak pa tayo dyan sa bangin. Ito yung ginagawa nila na parang view deck. Summer na, so ina-expect nila na maraming pupunta dito para magpalamig. Kita mo naman yung fog. May daladalang ulan yan. Meron ng ambon actually dito. Matapakul ako sa hangin. Tik. Ayun, lakas ng hangin to, Kala mo bumabagyo. Ito na pati yung fog, Nandito na sa atin, sa tuktok natin. Ayun na siya. Ito na, umulan na. Umulan na. Ayun kung nakikita nyo sa lens ng camera. Punta muna tayo dun sa may unahan. Baka mayroon tayong pwedeng silungan dyan. Meron ako nakausap na dalawa magkaangkas. Dalawang mga binata. Pupunta daw sila sa Kalanasan. Taga Kalanasan sila, galing sila dito sa Ilocos Norte. Sabi niya, kayang-kaya naman daw yung daan. Kahit yung ilog daw, river crossing. Kaso nga lang, yung river crossing na sinasabi niya, babaan ng tuhod. Ganun kataas, babaan ng tuhod. Ganun kataas yung antas ng tubig doon sa ilog na tatawiran. Isa lang pala, kinonfirm niya, isang ilog lang pala yung tatawiran nyo, hindi dalawa. Pero mataas yun. Mataas yun. Tapos matigil tayo sa gitna mo, di ba? Mahirap na. Hirap bangunin na itong motor na to. By the way, ang gamit nila is XRM 125. So tara, diretso natin, try natin. Malakas pa rin yung hangin, pero hindi na kasing lakas kanina. Na parang akala mo yun, tinutulak pa rin ako May galit tong hangin na to sa akin. Ito na pala yung boundary. Hindi ko na pa 100 meters kung saan tayo nagpahinga. Ito na pala yung boundary ng Kalanasan at saka Ilocos Norte. Kalanasan at saka Solsona, Ilocos Norte. Loko na. Barangay Butaw.
Ayun, Barangay Butaw, Kalanasan, Apayao. Yan. So, nung unang punta ko dito, yan, nakita ko na rin naman to. Pero hindi ko talaga in-expect na dito na pala yun. May quarters sila dito. Yung mga gumagawa sa kalsada, may quarters di sila dito ginawa. Parang hindi ko to napansin nung unang punta ko. O ngayon lang to. Yan sila oh. Hindi ko lang napansin. Ay, may bahay pa oh. Seryoso ba yan, bahay? Parang ano, parang restaurant. Lakas ng hangin dyan eh. Oh, lakas ng hangin. Diyos míos, garapones. Tinutulak ako eh. Oh, shoot. Diyos mío, garapon. Anyway guys, sa taas na ito, yun na yung rough road. Silipin lang natin saglit ha. Silipin ko lang kung gaano kasama niya. I mean, obviously hindi na tayo makapagpapalipad ng drone sa lagay na to. Napakalakas ng hangin, sobra. So I mean, ang gawin natin, lakarin ko na lang para tignan ko mismo, para may pakita ko sa inyo kung gaano kalala. Kasi wala pa ako nakitang video dito na nagpapakita kung gaano kasama yung daan dyan, kung gaano kahirap. Iwan lang natin yung motor dito sa gilid. Medyo malayo-layo yung nakyat natin. Ito na yung rough road na part. At ito dapat yung Mountain of the Gods. Kaso wala na naman, sablay na naman. Kaya tayong payagang makita ang Blazing Mountain of the Gods. Parang takot na. Hatakpan na naman ang mahulap. Ganito ang dadaanan nyo. Ganitong klaseng daan. Medyo tricky to para sa mga nakamotor, lalo na pag mabigat. Ang motor mo siguro mga XRM, gano'n, okay lang. Lalaki ba ito dyan oh. Piliin nyo dapat ito kung saan ako naglalakad ngayon. Hindi mabibigyan masyado ng hustisya kapag sa camera na to. Try kong palitan yung resolution. Oh, tarik pa na ito. Bagsakan tayo ng bato dyan, mahirap na. Bad trip namang fog to. Hindi maubos-ubos. Yung mga nakabike okay lang yan. Pwede nilang buhatin yung bisikleta nila. Pero kung motor na mabigat, Diyos ko po, bangin na to, naku-road na. Landslide na yan, no? Bangin na ginawa nila dati. Ito sa part na to ng rough road, okay na. Medyo flat na kasi siya, palibasa. Flat na kasi siya dito kumpara dito sa pababa. Kita mo naman, ito kasing GoPro parang fina-flat niya eh. Fina-flat niya yung daan. Kaya tuloy parang normal na ganyan lang yung nakita nyo. Pero pabulusok po yan. Hahahay. Ito mayroon ng protection na nilagay. Lakas ng hangin, grabe. Tapos ito na yung daan. Dudugtong na daan sa kabila. I think part na dito, sementado na yan. Yung part dyan mismo, siguro mga around 60 meters from here. Ilang likuan pa yan.
Tapos sementado na ulit. Siguro hindi nila masemento to dahil itong part na to at least, dahil lalagyan pa ng, siguro gagawan pa to ng ano, slope protection, yung parang sesementohin pa. Eto okay na dito, part na to okay na yan, pari dito. Eto lang talaga pababa dito. I mean at least dito sa part na to okay na. Ito na yung sinasabi ko, matarik. Alright, pababa na tayo. Tignan natin yung mga pwedeng pasyalan dyan. Dahil dito sa taas wala na, sinusungitan tayo. Ayaw pakita yung Blazing Mountain. Wow, that's a view right there. At yung part na matarik eh. Pero solid ang view. Solido. Grabe ano. My man. Yo, my man. Ito, nawala na yung fog dito. Sa Blazing Mountain na lang talaga tinatakpan niya. Tignan nyo gaano katarik yan, oh. Naku, hindi pwedeng sasablay-sablay ang brake nyo dito. Buti na lang napakaganda rin yung pagkasemento ng daan, no? Kapit na kapit yung gulong eh. Tarik niya, no? Dire-diretso akyatan pala to. Nung unang punta ko kasi dito, sobrang excited ako. Hindi ko na masyado napansin kung matarik o ano. Basta gusto ko pumuntahan lang. Yan yung view deck. Hindi na tayo pupunta dyan dahil napuntahan ko na rin naman nung last. At saka nakita sa drone shot yan kanina. Yung view deck na yan. Maganda rin dyan syempre kasi nga pwede kayong umupo-upo. Mayroon kayong masisilungan, meron kayong makakainan, mga ganyan. At overlooking din naman sa baba.
Ini-imagine ko talaga kung anong itsura ng lugar na to kapag ka summer, no? Weekend tapos summer. 'Di ba? At 1 bar na lang yung gasolina natin. Paktay tayo diha. Dito nga muna tayo. Yan na yun, nanggagaling yung fog sa Blazing Mountain of the Gods. Papunta na dun. Pero banda dito sa may babaan ng konti, napakakalmado. Doon talaga, akala mo bumabagyo eh. Sobrang lakas ng hangin. Baba na tayo at sana nga panalangin natin na aabot pa yung gasolina natin dito. Meron pang 2 bars at sana panalangin din natin na walang nanghuhuli dyan sa baba. Ayaw nga pala, tanong natin kung magkano overnight dun sa resort na nadaanan natin kanina. May tao dun. Tiyate may-ari ng resort. Nagpapa-overnight kayo nang? Sa gumana overnight? 200 per head, sir. Anya tip, mabali niya paturugan dito eh. Dala-dala ko ti 10 pagi din mo, sir. Pero awan ti kwayo? Gikas lang cottage kasi. Ano to? Campsite. Ano to? Galing sa bundok, napakalino. So may video okay pa sila doon, no? May video okay sila. Oo nga, may kuryente pala dito. Tapos may kubo rin dito sa taas. Yan, doon, kubo. So meron so far, may nakita akong 4-5 kubo ata to. Meron pa. Kaso nga lang, siguro nga dahil pandemic, hindi na muna tinuloy ito. Meron pa doon sa pinakababa, oh. Yero pa ngayong bubong niya. Yan. Pwede ito sa bata, guys. Pwede ito sa bata. Oo nga, no? Dapat kanina dumiretso na pala ako dito para dito na tayo nag-overnight. Dito na tayo sa Lawag City. At bigay lang ako ng recap doon sa ginawa natin ngayong araw. So, pangalawang pagkakataon ko na to na pumunta sa Solsona View Deck or sa Solsona to Calanasan Road or Ilocos Norte to Apayao Road na manggagaling dito sa Ilocos Norte. Daming description dun But anyway, maganda yung pinuntahan natin dahil finally sa ngayon, clear na yung kalangitan at kitang-kita natin yung both sides nung bangin, yung magandang view doon kasi sobrang taas talaga yung lugar na yun, grabe. Yung first part, banayad pa yung akyatan at okay na okay. Pagdating natin doon malapit sa marker or tabi mismo ng marker ng Calanasan at saka Solsona, yun na sobrang lakas na ng hangin at saka umaambod na rin. Buti saglit lang yon, saglit lang. Tapos sa taas naman, bago nyo marating yung peak ng pass ng daan na yan, ay meron pong rough road, about 200 meters siguro yun kasi hindi ko kinumpletong nilakad yan dahil sobrang lakas ng hangin doon. Nararamdaman ko sobrang nipis na yung hangin, nahihirapan akong huminga. Seryoso to seryoso to. Tapos sa first part ng rough road na yun, matarik po yun. Tapos ang lalaki ng bato kasi laki siguro ng kamao, mga bato na yan. Pati yung mga nahulog na bato doon sa gilid ng bundok kasi may nahuhulog din doon So halo-halo na yung mga bato doon. Ganun siya kahirap. Parang madali lang daanan kapag nakita nyo sa camera kasi gaya sabi ko lagi, fina-flatten ng GoPro yung daan imbes na ipakita niya yung totoong itsura niya. Kaya parang pag nakita nyo sa camera, parang hindi mahirap. 20 meters lang naman yung akyatan na yun, pero pag ang dala mong motor ay let's say 400cc, 600cc, mga ganyan, naku, mahirapan kang magbangon doon. So siguro kung dadaan kayo doon, although hindi ko nire-recommend na dumaan doon, unless kung taga dyan ka, sanay ka na dyan sa lugar, okay lang. Pero kung baguhan ka, katulad ko, hindi ko i-recommend ang daanan mo yan dahil sobrang tricky siya. Kung hawak mo ay 150cc na motor, pwede sigurong
akyatin dahil mas magaan pag natumba ka doon, mas madaling ibangon yung motor, lalo na doon sa first part na sinasabi ko na about 20 meters na rough road dahil sobrang laki talaga ng bato. Kaya kong akyatin yon gamit nung si Dominar 400, kaya kong akyatin yon. Ang problema doon sa pagbaba kasi mas madali yung umakyat at saka kaysa sa bumaba. So, yun lang naman yung pinaka-tricky part doon. Hindi ko na tinuloy sa pinakataas. Nakita ko na rin naman yung kabuuan halos nung lugar, yung daan mismo. At nagulat nga rin ako dahil nung unang punta ko doon, ang goal ko lang talaga mapuntahan yung pinakadulong sementadong part ng daan. Tapos hindi ko na pinansin kung matarik ba yung daan, flat ba o kung ano man, madulas. Hindi ko na pinansin yun kasi sobrang excited ako. Pero sa ngayon talagang nakita ko na na matarik pala talaga yung daan. Pero malapad naman, tsaka maganda rin yung pagkakasemento. Dito ko na tatapusin tong video na to. Maraming salamat sa panonood. At kung nagustuhan mo ang video na to, please like, share, and subscribe. Mike TV signing out.